Sumunod na araw, back to school na muli sina Momo. Inaya nito si Okarun na maglakad ng magkasama. In response, nag-good morning naman ito sa kanya at kinamusta si Gigi. Sagot naman nitong, hindi daw maganda dahil mukhang nasasanay na ang evil eye sa barrier. Curious naman si Okarun kung kailan gaganapin ang exorcism at sagot ni Momo na hindi niya pa alam dahil mukhang hindi daw ito ordinaryong exorcism lang. Kinakailangan daw kasi ang Hayashi performers na kadalasang nakikita sa mga festival para ma-entertain ang evil eye. Nakakatulong daw ito upang ma-expel ang spirit na yun sa katawan. Gayunpaman, wala na daw masyadong nagpe-perform ng Hayashi music kaya't mahihirapan sila. Kinabahan naman si Okarun nang maisip na kakailanganin nilang harapang muli ang evil eye kapag hindi na naging effective ang barrier. Sagot ni Momo na kailangan daw nila itong ma-check themselves. Bigla naman itong naalala na meron siyang pabor na hihingin kay Okarun. Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang biglang may nag-backhug kay Okarun at yun pala ay ang kaibigan ni Momo. Kinamusta naman sila ni Miko na tinanong kung nasaan na daw si Gigi since alam niyang nagstay ito sa kanila. Hindi sila inasahan ni Momo na napayakap na lang kay Miko dahil na-relieve daw siyang makita siyang muli, dahil ibig sabihin nito ay balik na ulit siya sa reality. Nagtataka naman si Miko sa kanya at pinabibitaw ito. Samantala, ang isa pa nilang kaibigan ay nakakapit naman kay Okarun na sinabihang ibalik daw nito si Momo. Na-bring up naman ni Miko ang tungkol sa pumutok na bulkan at tinanong sina Momo kung nakita daw nila yon. Nabahala naman ang dalawa dahil doon. Kaya't nag-sorry si Momo dahil ayaw niya daw munang pag-usapan ang tungkol doon. Nagulat naman si Miko dahil buong akala niya ay gusto daw nila ang mga ganong klaseng crap. Ipinakita niya ang balita tungkol dun sa phone niya dahil namataan daw na merong UFO malapit sa bulkan nang nangyari yun. Nang silipin ni Momo, hinanap naman nito ang giant earthworm, bagay na ipinagtaka ni Miko. Tinanong nito kung alien ba ang tinutukoy niya. Nagkatinginan na lang sina Okarun at Momo dahil dito at hindi na nakasagot. Sinabihan naman ni Miko si Momo na bumili na daw ng bagong phone dahil hindi niya siya ma-contact. Sagot naman nitong, wala daw siyang pera. Binibili daw ng lola niya ang uniform at iba pang kailangan pero hindi daw siya nito binibigyan ng pera para sa phone. Lipat sa eskwelahan, nakayuko lang si Ira na naglalakad sa hallway habang nakatingin lang sa kanya ang ibang mga estudyante. Hindi ito ang cheerful self niya nang makita ang mga kaibigan niya na mukhang awkward sa isa't isa. Pagpasok nito sa room ay tinignan lang siya ng masama ng mga kaklase nito, sabay balik sa kwentuhan nila. Dahil doon, nabahala si Ira at inalala ang pag-amin niya sa kanila, na siya ang nagkalat ng mga chismis at nag-badmouth kay Momo. Sa sobrang hiya, tila nag-hesitate itong tumapak sa classroom at hindi napigil ang umiyak na lang dahil nasira na ang reputasyon nito. Gayunpaman, biglang lumapit sina Momo at Okarun dito at kinamusta siya. Tinanong ni Momo kung okay lang ba daw na mag-usap sila. Hindi naman nakasagot agad si Ira kaya't pinilit ito ni Momo. Tigilan daw nito ang pag-iinarte at sumama lang sa kanila. Pumiglas naman si Ira at sinabing ano daw ang gusto nilang gawin. Sagot ni Momo na manahimik lang daw siya at sumama. Nagulat naman ang mga kaklase ni Ira nang makita yon. Pagkalayo, bigla namang lumabas ang tunay na Ira at tinanong kung gusto daw ba nilang mamatay. Huwag daw silang umarte nagmagkakaibigan sila sa harap ng klase niya. Natuwa naman si Momo na bumalik na daw ang Ira na kilala nila. Sagot naman nito na ang pakikisama daw sa gaya ni Momo, ay sapat na upang lumagapak ang popularidad nito. Nag-blush naman ito nang sabihin na iba daw si Takakura, dahil masaya ito na kinausap niya siya. Anyway, brinang up na ni Momo ang dahilan kung bakit niya silang dalawa gusto kausapin. Nais palang imbitahan nito si Okarun at Ira na manirahan kasama niya. Gulat naman ang dalawa dahil sa sinabi nito. Paglilinaw niya, kapag naging evil eye daw muli kasi si Gigi, mas magiging okay ang pakiramdam niya kung nandun sila parehas. Siyempre nandun naman daw ang lola niya, pero hindi naman daw nila kayang bantayan ito ng 24/7. Habang nasa school daw siya, binabantayan si Gigi ng lola niya kasama si Manjiro. Kaya naman, nais daw ni Momo na makapagpahinga ito kapag gabi. Nahiya naman ang dalawa at hindi malaman ang isasagot.
Sinabi ni Okarun na mukhang wala ng ibang paraan at hindi na maiiwasan pa yon. Samantala si Aira, sinabing yun na daw ang worst. Kapag iniisip pa lang daw niya ay tila nandidiri siya. Speechless naman si Momo sa vague answers kaya naman, sinabi nitong kung hindi daw sila pwede, okay lang naman. Ngunit sabay na sumagot si Aira at Okarun na gagawin daw nila. Natuwa naman si Momo at tinanong if okay lang ba daw na mag-start sila sa gabing yun. Napaisip naman si Aira dahil doon. Kaya't sinabi ni Momo na kung may plano daw ito kasama ang mga kaibigan niya, pwede naman siyang pumunta na lang sa kanila whenever. Napatingin na lang sa gilid si Aira at tinanggi yun dahil hindi daw ganun yun. Binanggit tuloy ni Momo na kung may something sa pagitan niya at ng mga kaibigan niya dahil sa kanya, hindi naman daw nito kailangang pilitin na makisama sa kanya. Nagulat naman si Aira at sinabing hindi niya daw kailangang marinig pa sa kanya yun. Wala daw kinalaman kay Momo yun at anako nito ang pagkakamali. Nagkatinginan naman si Momo at Okarun dahil dun. Lipat naman sa bahay ng mga Ayase, napansin ni Gigi na natanggal ang arm nito. Tinanong nito si Seiko kung ano daw ang gagawin dahil may usok ding lumalabas doon. Pinulot naman ni Seiko ang natanggal na parte sa braso niya at tila inasahan niya na ito. Sinabihan ni Seiko si Taro na pwede na daw siyang umalis sa katawan ni Gigi at pinuri ito sa trabaho niya. Kaya naman, isa-isang kumalas ang parte ng katawan nito at nahulog sa lapag. Komento naman ni Taro na pagod na daw siya, habang nagpasalamat naman dito si Gigi dahil sa pagligtas niya sa kanya. Nakasukbit ang thermos sa balikat ni Seiko at sinabi nitong simula ngayon, wala na daw support si Gigi kaya naman kailangan nitong mas maging maingat. Kapag maghuhugas daw ito ng kamay, dapat ay gamit niya ay hot water at nag-agree naman si Gigi dito. Saktong dumating naman si Momo sa bahay nang nangyari ito at perfect timing daw, wika ni Seiko. Sinabi naman ni Momo na dinala niya daw ang buong gang, habang nag-sorry naman si Okarun dahil sa intrusion nila. Winelcome naman sila ni Gigi na sinabing na-miss niya daw si Okarun. Nagulat naman ito na mukhang okay na siya habang nagtataka si Momo kung bakit wala na si Taro sa kanya. Tila isang fashionista na magbabakasyon naman si Aira na naka-hat, long coat and boots with sunglasses pa. Isang malite din ang dala nitong damit at as usual, sinabi nitong worst daw yun at nakakainis daw. Natuwa naman si Gigi at sinabing mukha daw itong sweet as always. Nagpasalamat naman si Aira dito, sabay utos na dalhin nito ang suitcase na dala-dala niya. Kaya naman kinuha yun ni Gigi habang hinahanap naman ni Aira kung saan ilalagay ang coat niya. Samantala, napansin ni Momo si Taro na nakahandusay lang sa lapag. Tinawag naman silang slackers ni Seiko at inabutan ng mga thermos. Kinuha ni Momo ang pula at sinabihan sila ni Seiko na kung mag-transform daw si Gigi, sabuyan nila ng hot water ito ng mabilis. Pumasok na si Seiko at sinabing malapit na daw maluto ang hapunan kaya't pinahanda na nito ang lamesa sa kanila. Muli, kinamusta ni Momo si Taro pero sagot lang nitong hayaan muna daw nila siyang magpahinga. Meanwhile, nang tanungin si Gigi ni Okarun ano daw ang nararamdaman nito physically, sinabi lang nitong parang kayang-kaya niya daw lumipad. Sa baba, tinanong naman ni Turbo Granny si Momo kung nakita nito ang fluffy cushion niya at sagot niyang paano niya naman daw malalaman. Nag-set up sila ng electric cooker sa table kung saan nila niluto ang dinner nila. Nag-gather silang lahat sa isang table na mukhang excited na nga para kumain. During dinner, curious si Momo ano daw ang lotion na gamit ni Aira at nang sumagot itong SKK Gold Experience. Alam ni Momo na mahal yun kaya tinanong niya kung pwede daw siyang humingi mamaya. Sa kabilang side, inaya naman ni Gigi si Okarun na maglaro ng Smash Brothers matapos kumain dahil magaling daw siya dun. Pumayag naman si Okarun at sinabing, lahat na daw sila ay maglaro. Inutusan naman ni Seiko si Okarun na iabot ang toyo habang kinukulit ni Turbo Granny si Momo tungkol sa una niya pero muli, sinabi nitong hindi niya alam. Pagkaabot ni Okarun ng toyo kay Seiko, ay natuluan ng patak si Okarun, dahilan upang bigla na lang lumabas ang evil eye na siyang nagwala at hinagis ang dinner table nila kaya't napatilapon ang lahat. Ang isang matahimik na gabi ay biglang nag-ulo dahil sa nangyari. Sa pag-aamok ng evil eye, nawarak na nga ang parte ng bahay ng mga Ayase.
Tulong-tulong na sila upang mapatigil ito. Nasipa ng Evil Eye ang nag-transform na si Okarun, habang sinipa naman ito ng Acro Silky version ni Aira. Samantala, kinuha ni Seiko ang baseball bat niya. Ngunit dahil hindi nila mapigilan ito, kumuha si Momo ng tubig sa thermos niya at sinaboy kay Gigi na todo sorry naman nang makabalik na sa normal state nito. Dahil sa nangyari, pinagalitan ni Aira si Gigi at sinabihang, ilang beses ba daw bago ito masa-satisfy. Sinabihan na daw siya ng paulit-ulit na gumamit ng hot water kapag maghuhugas ng kamay. Huwag daw sabihin yun ni Aira, wika ni Seiko, dahil mahirap din ang sitwasyon ni Gigi. Samantala, nakaluhod lang si Gigi at hiyang-hiya sa nangyari, habang pinapalo ito sa likod ni Turbo Granny. Sa kabilang side, kinamusta naman ni Momo si Okarun at sinabing medyo okay naman daw habang pilit na umuupo. Sa di kalayuan, tumayo naman si Gigi upang mag-sorry sa kanya. Nabanggit naman ni Okarun na tila mas malakas daw ngayon kesa dati ang Evil Eye. Concerned naman si Momo kung hindi ba daw malaking problema yun dahil hindi naman mapapansin lahat ni Gigi. Nag-agree naman si Seiko at sinabing baka bukas din ay wasak-wasak na ang bahay nila. Meron naman silang narinig na ingay mula sa labas. Galing pala yun sa 4 na taong mukhang mga rockstar na nagsabing sorry daw sa pag-intrude. Sagot naman ni Seiko na umalis na lang daw sila if nag-i-intrude lang sila. Madali namang kausap ang 4 na agad ding lumabas. Tinanong naman ni Momo kung kailan daw ba ang dating ng mga Hayashi performers, pero hindi din daw alam ni Seiko. Dahil doon, sinuggest ni Momo na sa ngayon, pagdesisyonan muna daw nila ang tamang formation dahil all over the place sila, lalo na daw si Aira. Nainis naman ito dahil siya daw ang leader at sinabing, si Momo daw dapat ang sumunod sa ginagawa niya. Pabalang naming sumagot ito na kung susunod daw siya sa damas na gaya niya, then mamamatay silang lahat. Galit na galit naman si Aira dahil doon at pinatigil sila ni Seiko. Bigla namang may nag-excuse, bagay na ikinagulat nila. Bumalik ang 4 kanina at tinanong kung yun daw ba ang bahay ni Seiko Ayase, ano naman daw kung yun nga, sagot ni Seiko. Sinabi ng isa na naroon daw sila upang ma-fulfill ang request nito. Nagpakilala sila bilang ang Hayashi performers at hindi naman nila inasahan yun. Naghanda na nga sila at nilabas ang mga instrumento nila. Nag-set up sila sa may Torii Gate at nagsuot na ng traditional clothing si Seiko para sa exorcism. Dapat daw ay sinabi na nila agad na sila ang performers pero sagot lang nila na kino-consider din daw kasi nila ang image nila kaya't nag-sorry sila dito. Mukhang excited naman si Momo sa performance nila dahil hindi yun ang in-expect niya, pero parang di naman impressed si Aira sa kanila. Curious si Momo kung spirit mediums daw ba sila at sagot ni Seiko na hindi, kahit nga daw spirit sensitive ay hindi din. Pero real deal ang performance nila. Meron daw silang kapangyarihan na makagawa ng sound na kayang umabot hanggang sa realm ng mga namayapa. Dagdag pa dun, kapag mas less sensitive sila, less likely sila na ma-won over ng evil spirits habang ginagawa ang exorcism. Pinahiga na nga si Gigi sa parang isang table habang naupo na sa harap nito si Seiko. Handa na din sa pagtugtog ang Hayashi performers kaya't nang hype na ang lead vocalist at sinabing parinig daw ng mga sigaw nila. Kaya naman, sumigaw sina Momo at Okarun habang nagtakip lang ng tenga si Aira. Serious mode naman si Seiko habang tila kabado si Gigi dahil ngayon, oras na daw upang mag-exercise. Nag-count in na ang topless na drummer at todo bigay naman ang banda sa kanilang performance. Hindi makapaniwala sina Momo, Okarun lalo na si Aira nang marinig ang tunog nila. Performance level din ang mga gitarista at drummer ng grupo. Kaya naman hindi mapigilan ng tatlo ang mapahanga. Todo cheer sila dahil dun at napasigaw pa nga. Dahil sa heavy metal performance ng grupo ay napaheadbang pa nga sila. Si Seiko ay tila naghi-headbang din habang winawagayway ang parang palaspas na hawak nito. Dahil dun, iba naman ang pakiramdam ni Gigi nang makita ang nakaraan ng Evil Eye at younger self nito. Makikitang lumiyad dito sa table at nag-respond sa exorcism at sa performance ng banda. Habang nangyayari yun, nakapikit lang sina Momo habang ini-enjoy ang performance. Focused naman si Seiko sa exorcism pero bigla na lang sumigaw si Gigi na itigil daw nila yon.
Kaya naman, tinawag ni Seiko ang apo niya at sinabihang hawakang mabuti si Gigi, pero gamitin daw nito ang kapangyarihan niya at dumistansya. Nastan man nung una, sinabi nito Momo na naiintindihan niya raw, kaya't ginamit niya ang giant hand ability niya upang hawakan si Gigi upang hindi makagalaw. Gayunpaman, habang hawak niya ito, nakakita siya ng vision. Nakita nito ang isang field kung saan merong naglalarong mga bata. Nakiusap naman si Gigi na wag daw nilang tanggalin yun at wag patayin ang evil eye. Nagulat naman ang lahat nang marinig ang request nito. Nangako daw kasi si Gigi dito na maglalaro sila ng magkasama. Dagdag niya, nais lang daw nito ng makakakalaro. Ipinakita ang kabataan ng evil eye kung saan nakakulong lang siya. Sinabi ni Gigi na ang tagal daw nakulong nito at dahil dun, ang pangarap lang daw nito ay one day, merong makikipaglaro sa kanya. Prinaktis daw nito ang pagsayaw at ngayong finally iniisip nitong malaya na siya ay papatayin na naman daw siya. Hindi naman inasahan ni Momo ito habang napahagulgol si Gigi dahil sobrang nakakalungkot daw yon. Nashock din si Okarun sa naging desisyon nito. Habang nakahiga at umiiyak, ipinangako ni Gigi na gagawin ang best niya upang hindi makahawak ng kahit na anong malamig na tubig. Nakiusap ito sa kanila na wag daw patayin ang evil eye. Paulit-ulit niya itong binanggit kaya't napatigil ang lahat dahil dun. Kumuha tuloy ng fire extinguisher si Seiko at tinupok ang apoy na ginamit para sa exorcism, at nagulat si Gigi dun. Wika ni Seiko, nagbago na daw ang isip nito at hindi na tuloy ang exorcism. Napatigil din tuloy ang banda sa performance nila. Dagdag ni Seiko, welcome man din daw nila ang evil eye sa pamilya nila. Gulat na gulat naman sina Momo, Okarun at Aira sa sinabi nito. Nag-sorry si Seiko sa Hayashi performers dahil nag-effort pa daw sila sa pagpunta dun, pero ngayon, free na daw sila upang umalis. Sagot naman ng vocalist na naiintindihan daw nila, kaya't nag-pack up na ang grupo. Kinumpirma naman ni Momo sa lola niya kung sigurado daw ba ito dun. Narinig naman daw nito ang sinabi ni Gigi, sagot ni Seiko, at yun lang daw ang tanging paraan. Lumingon ito kay Gigi at sinabing meron lang daw siyang nagustuhan kapag nagpapakita si Gigi ng ganong klaseng spirit. Tila hindi naman pabor si Aira dito. Kung ang ibig sabihin daw nun ay forever nilang babantayan si Gigi, then out na daw siya dahil mahalaga daw ang oras nila at ayaw niyang sayangin lang yun sa pagiging selfish nito. Mukhang nahihiya naman si Gigi dahil sa near-request nito habang pinagmamasdan lang siya ni Momo. Nag-step up naman bigla si Okarun at sinabing, kung ganun, i-improve na lang daw niya ang sarili niya para makayanan daw nitong bantayan ang evil eye. Nagulat naman si Aira sa naging desisyon niya. Dagdag ni Okarun, kung makakayanan daw nitong maging tough enough upang makhek ang evil eye, then hindi daw magiging problema kung mag-morph ito. Concerned naman si Aira at hindi makapaniwalang mag-effort ito para kay Gigi. Kapag ganun daw, hindi na siya makakatulog peacefully ulit at malalagay sa delikado ang buhay niya. Sagot naman ni Okarun na kaibigan niya daw kasi si Gigi. Napatigil naman si Momo at inakbayan ito. Dahil dun, mag-tetrain din daw siya dahil mas madali daw kung dalawa silang magbabantay sa evil eye. Hindi naman makapapayag si Aira dun kaya't sinabi niyang siya din daw ay magpapalakas upang maitapon nito sa tubig. Naghamunan naman sila ni Momo at nagharap gamit ang dibdib. Sagot ni Momo na kung sa tingin niyang kaya niya, then subukan niya daw sabay tawag ditong skank. Tinagap naman ni Aira ang hamon at tinawag itong fugly cow. Habang nag-iiringan ang dalawa, tumakbo naman si Gigi kay Okarun at sinabing, yayakapin niya raw ito. Samantala, habang nag-aayos, napansin ni Seiko ang patak ng tubig sa balikat niya. At pagtingin nito sa sky ay umuulan pala. Tinawag nitong morons sina Aira at sinabihang kunin ang hot water agad-agad. Samantala, patakbo naman si Gigi kay Okarun habang umiiyak. Dahil dun, bigla namang nag-transform si Gigi at naging evil eye na sinapak naman ng napakalakas si Okarun, dahilan upang mapatilapon ito at madagdagan ang pagkawarak ng bahay ng mga A's. Nagpaalam naman na ang Hayashi performers at sinabing konti na lang daw sila ulit nito kung kailangan daw nila ng tulong sa iba pang bagay. Sure daw, sagot ni Seiko at nagpasalamat ito sa trabaho nila.
Sinabi naman ni Momo na mukhang mas mapapaaga ang pagtawag nila sa kanila pag nagkataon. Nabahala naman si Momo ngayong wasak-wasak na ang bahay nila dahil magiging malamig daw doon ngayon. Kaya't inutusan nito ni Seiko na kumuha ng mga cardboard sa supermarket. Samantala sa loob, muling lumuhad si Gigi sa harap ni Ira habang pinapagalitan siya nito. Nag-improvise na lang muna sila at tinakpan ng tarp ang bubong at boxes ang mga dingding. Nagsegowa naman ng training si Seiko at pinatuwid ang likod nito at pina-assume ang Japanese sitting posture o ang tradisyonal o polite way na pag-upo sa lapag sa kultura ng Japan. Sinunod naman ito ni Gigi nang sabihing e-focus ang power nito sa point below ng pusod niya. Imaginin niya daw na merong laser beams na nagmumula sa taas ng ulo nito at sa mga daliri niya. Kaya naman nag-concentrate si Gigi, pero nang itulak ito ni Seiko gamit ang bat niya ay nahulog ito. Subukan daw nitong huwag bumagsak kapag tinutulak, wika ni Seiko. Dapat daw ay umupo ito na parang may ugat na tumutubo pababa papunta sa ground. Sumunod naman agad si Gigi dito, pero nag-sample si Momo sa kanya at ipinakita na dapat parang rod daw ang likod niya. Subukan daw siyang itulak nito, kahit malakas okay lang daw wika ni Momo. Nagulat naman si Gigi at nag-warning sa pagtulak niya dito. Napabilib ito na kahit na ang lakas ng puwersa niya ay hindi bumabagsak si Momo. Nag-comment naman si Seiko na pretty good daw para kay Momo lalo na't dati ay nagrereklamo pa ito nang pinapapractice niya yun sa kanya. Sagot naman ni Momo na hindi niya raw naisip na kakailanganin niya yun in the future. Naalala naman ni Gigi ang palaging ginagawa ni Momo noon at tinanong kung may kinalaman daw ba yun sa weird pose na ginagawa niya nung elementary students pa lang sila. Proud namang sumagot si Momo na oo daw. Yun daw ang dahilan kung bakit nakakagamit siya ng superpowers. Dagdag ni Seiko, sa state na daw yun kasi lumalabas ang chi. Kung maabot daw nila ang state na yun, makakayanan nitong ma-access ang spiritual powers niya. At hindi raw pwedeng maliitin ang spiritual power ni Gigi. Sinabi ni Seiko na kung makakayanan niyang ma-handle ang power niya, kahit lumabas ang evil eye ay makakayanan daw nitong makontrol yun ng mag-isa. Kinagabihan, makikitang natulog na lang sila sa loob ng sleeping bag habang makeshift lang ang tabing sa mga dingding. Nagising naman si Gigi at napatayo habang nilalamig. Narinig ni Okaron ang tunog nito kaya naman habang may suot na sleep mask, kinapa nito kung katabi niya pa si Gigi. At nang mapansing wala na, tumayo ito at sumunod sa kanya habang may daladalang thermos. Nag-CR pala si Gigi at naghintay naman sa labas ng pinto si Okaron. Nang matapos, natakot naman si Gigi na bigla na lang nandun sa labas si Okaron. Muli pinaalala nitong dapat ay maiinit na tubig ang gamitin niyang panghugas ng kamay, kaya chinek niya muna yun at nang warm na, pwede na daw gamitin ni Gigi. Nagpasalamat naman siya dito, napabukas naman ng pinto si Momo nang marinig sila. Ngunit nang mag-thumbs up ang boys para sabihing okay naman ang lahat ay nag-thumbs up din ito sabay sara ng pinto ng kwarto. Habang naglalakad pabalik, nagpasalamat muli si Gigi dito. Napansin naman itong may natanggal na cardboard at pinalayo ito ni Okaron dahil sa hamog. Anako naman ni Gigi na kasalanan niya daw yun ngunit sagot ni Okaron na wag daw siyang humingi ng tawad since sama-sama daw nilang haharapin yun. Habang inaayos nito ang dingding, inalala niya nang masumpa siya ni Turbo Granny at nag-cause din daw siya ng problema kina Momo at sa iba pa. Gayunpaman, ginawa daw nila ang lahat upang masiguradong lahat ng pangangailangan niya ay taken care of. Kwinento nitong, nangako daw siya sa kanilang babayaran ang living expenses, mga damit at iba pang gastos, kaya naman naisipan nitong mag-deliver ng dyaryo upang makakuha ng pera para ibigay kay Seiko. Pero hindi niya daw yun tinanggap at sinabing, ano pa daw ang sense ng pagbabayad nito. Kung feeling niya raw ay may utang na loob ito sa kanya dahil sa pag-aalaga sa kanya, pay it forward niya na lang daw yun sa pamamagitan ng pagtulong ng iba pang nangangailangan nito. Yun daw ang ibig sabihin ng being in this together. Natuwa naman si Gigi at nag-comment na nakakabilib daw talaga ang lola ni Momo. Hiling din daw ni Okaron na masabi ang mga bagay na ganon, pero sa case daw nito, magmumukhang pakul lang daw siya.
Ngunit aniya, nais daw nito na maging little bit cooler para maging katulad daw siya nito at napangiti lang si Gigi dun. Hindi nagtagal, nag-umaga na nga at nauna nang magising si Ira. Napantingin naman ito kay Momo na ang gulo ng pagkakahiga at sinabihang wala daw itong crisis management skills. Pagkaligo, nagplansya naman na ng buhok si Ira at nag-makeup. Handa na ang breakfast nila, habang komento ng iba na sobrang lamig daw. Habang kumakain, nakapostora na si Ira na tinanong naman si Okarun kung nais pa ba daw nito ng pagkain at meron pa daw miso soup so magpakabusog lang daw siya. Samantala, nakabalot pa din sa sleeping bag si Momo na halatang kakagising lang. Si Seiko naman ay sinabihan si Gigi na muling i-focus ang power nito sa ilalim ng pusod niya at mag-straight body. Protektahan daw nito ang chi niya sa lahat ng pagkakataon at sumunod naman ito. Samantala, mukhang antok pa din si Okarun habang kumakain at mahimbing naman ang tulog sa gilid ni Turbo Granny. Nag-request naman si Momo ng pagkain pa pero siya na daw ang kumuha, sagot ni Ira. Nairita tuloy si Momo dahil ang helpful daw nito kay Okarun lang, sabay tawag muli sa kanyang skank. Hindi naman itinanggi ni Ira yon. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Gigi sa kanila. Habang naglalakad tinanong ni Ira kung may nakalimutan ba daw si Okarun at kung handa na siya sa mga klase nito. Sumagot naman siyang oo habang sumasakit naman daw ang tummy ni Momo at maaring yun ay dahil sobrang lamig daw sa bahay nila. Paglilinaw naman ni Ira na natutulog daw kasi siya habang exposed ang tiyan niya. Sagot naman ni Momo na dapat ay kinoveran daw siya nito ng kumot. Sinabi naman ni Momo na nakakabingi daw ang teeth grinding ni Ira kaya't pinatahimik siya nito at tinawag na sinungaling. Pagdating sa school, out of a sudden sinabi ni Momo na nakapagdesisyon na o siya at kukuha na ng part-time job. Nagtataka naman si Miko kung saan galing yun at sagot niyang, kailangan daw kasing ipagawa ang bahay nila. E paano daw ang phone niya? Tanong ni Miko at sagot lang nito saan niya ba daw kakailanganin yun. Sa ngayon, ang kailangan niya daw ay warmth. Nang tanungin kung malamig daw ba talaga sa kanila, sagot ni Momo na mas malamig ba daw sa bubi ng isang dead na witch. Naalala naman ng isa pa nilang kaibigan na naghahanap daw si Rowena ng part-time help. Tama daw, sagot ni Miko at sa resto daw yun. Hindi naman makapaniwala si Momo at sabihin daw nila sa kanyang sisipigan niya daw ang pagtatrabaho. Pero sagot ni Miko na hindi daw nagtatagal ito sa mga part-time jobs dahil sa pakikipag-away niya sa mga superior. In her defense, yun lang daw ay dahil ayaw niya ng injustice. Sinabi tuloy ni Miko na mahirap daw na may rekomenda siya sa trabaho kung iisipin lang nilang magki-quit lang ito agad. Sagot naman ni Momo na magiging okay lang daw yun at malaki na daw siya at hindi na poproblemahin pa ang malilit na bagay. Nagkatinginan naman sina Miko at Kay at tinanong ang isa't isa kung narinig daw ba nila ang sinabi ni Momo. Pinuntahan naman ng dalawa si Okarun sa klase nito at tinawag siya. Binanggit ni Miko dito na may part-time shift daw si Momo kaya naman umuwi na daw siya nang wala ito. Yumokey naman si Okarun at wala daw problema. Ngunit may ibang plano pala ang dalawa. Hinayla nila si Okarun at sinabing, ngayon pwede daw silang mag-hangout tatlo. Pumiglas naman si Okarun at tumanggi, habang nabahala ang ibang estudyante nang makita at marinig yun. Nairita naman sina Miko at Kay at sinabing sumama lang daw ng matahimik sa kanila. Hinayla nila ito palabas ng school habang sinabi ni Okarun na hindi daw siya nakikipag-date pero wika nila, magtsatsa lang daw sila at hindi matatawag na date yun. Tinanong ni Miko kung matatawag daw bang date kung magtsatsa sina Gigi at Momo nang magkasama. Sagot naman nitong hindi daw. Nainis naman si Miko at sinabing ano daw ang pagkakaiba nun. Finally, nakarating na sila dun pero sinasabi pa din ni Okarun na hindi daw siya iinom ng tsaa dun. Nang sabihin nilang mauhaw daw siya, itinanggi ito ni Okarun. Dahil ayaw pa din ni Okarun, pumayag na si Miko kahit hindi ito uminom ng tsaa basta sumama lang daw sila. Sa 6th floor ng isang building, sa Momo Kikoho pala ang punta nila. Bumungad sa kanila ang naka-maid costume na si Momo dito at gulat na gulat siya nang makita sila. Hindi siya makapaniwala na nandun si Okarun at ganun din naman ito. Habang nagtakip ng mukha si Momo, winelcome naman sila ng kasama nito at tinanong ilan daw sila.
Sagot ni Kay na 3 daw habang tinutulak ni Miko si Okarun papalapit kay Momo at tinawag itong maid lady at inutusang servan daw nito ang customer na yun. Tumalikod lang si Momo at sinabing fine, welcome daw sa kanila. Nagreklamo naman si Miko at sinabing may bad attitude daw ang maid na si Momo. Kaya naman, sinabihan siya ng kasamahan niyang mas maging magalang at magsalita ng malinaw. Wala naman itong magawa kung hindi ang sumunod kaya't hinarap nito sina Okarun na halatang nagbablush nga. Yumuko si Momo at winelcome sila sabay tawag sa kanila ng vulgar word. Hindi naman maipinta ang reaksyon ni Okarun dito habang pinagalitan si Momo ng kasamahan niya dahil sa sinabi nito dahil ang dapat daw nitong sabihin ay welcome back. Nag-sorry naman si Momo at nadulas lang daw siya. Nakaupo na sa may loob ng maid cafe ang 3 at habang nakaluhod, tinanong ng mga maid ang order nila. Nag-request si Kay ng pure apple juice habang siya naman para kay Miko. Tila nahihiya naman si Momo na humarap kay Okarun na naka-maid costume at ganun din si Okarun na na-aqua-ridden sa sitwasyon. Kinumpirma naman ni Miko kung hindi ba daw talaga iinom si Okarun. Sagot nitong, hindi daw at gusto niya din umorder since nag-effort si Momo dun. Giit naman ni Miko na sinabi daw niya kaninang hindi siya iinom dun. Habang sini-serve nito ang tsaa, may tila magic chant na sinasabi ang nagse-serve para mas sumarap ang inumin. Pero nagreklamo si Miko na hindi niya raw siya marinig. Si Momo pala ang nagbubuhos ng tsaa na paulit-ulit sinasabi na make it nice and tasty. Gayunpaman, inasar ito ni Miko at sinabing, hindi naman daw mukhang nice and tasty yun, dapat daw ay mag-pour ito ng love dun. Sinabihan niya siyang kaya niya daw gawin yun kung bibigyan niya ng atensyon. Sa susunod daw, banggitin niya dapat yun mula sa gut niya. Sa sobrang inis sa pamamahiya sa kanya ng mga kaibigan niya, nagbanta ito at sinabing papatayin sila sa baybawi at sabing, appreciated daw ang advice nila. Hinarap naman sila ng coworker ni Momo at sinabing, upang mas sumarap pa daw ang drinks nila, mag-heart pose daw sila at gawin ang Momo beam. Lahat daw sila ay gagawin yun at bumilang na nga ito. Hiyang-hiya man, nag-heart pose si Momo pati na si Okarun na sobra ang pagbablush. Magkatabi pala ang dalawa habang nasa gilid nila sina Miko at Kay at sabay-sabay na nag-Momo tri-beam at heart pose. Tinawag na bastards ni Momo ang mga kaibigan niya, at i-regret daw nila yon. Ika naman ni Kay na maayos daw ang ginagawang trabaho ni Momo, at sinabi ni Miko na kinuha na niya ng cute na litrato si Momo. Ika naman ni Momo na sinabi daw ni Miko sa kanya na ang trabaho ay sa isang restaurant, at sagot naman ni Kay na sino naman daw may pake, maid naman daw si Momo, at cute ito. Nagagalit na tinanong ni Momo kung pumunta lang ba daw sila dun para pagtawanan siya. Pinaalis na din niya si Okarun, at patuloy pa rin ang pang-aasar ni Kay at Miko sa kanya. Inaya na ng dalawa si Okarun na umalis, pero sinabi nito na mag-i-stay daw siya. Mukhang nagbulungan ang dalawa, at sinabi nila kina Okarun na have fun daw. Ika naman ni Momo na kailangan ni Okarun umalis agad dahil hinihintay siya ni Gigi, at nagsorry naman si Okarun sa pagpunta sa lugar kung saan nagtratrabaho si Momo. Dapat lang daw, ika ni Momo, at huwag na daw siyang babalik. Sinabi ni Momo na malamig daw pala, at tinanong siya ni Okarun kung hanggang anong oras siya dun. Sagot ni Momo na hanggang 10:00 daw siya dun, at ika ni Okarun na mananatili daw siya dun hanggang sa tapos na si Momo, kaya mukhang nagulat si Momo. Pinapaalis na ni Momo si Okarun, at dagdag pa nito na napakalamig daw kaya magkakasakit si Okarun, pero sinabi ni Okarun na delikado daw sa isang babae na umuwi ng mag-isa sa gabi. Ika naman ni Momo na matigas daw siya kaya magiging okay daw siya. Umalis na si Okarun, at habang naglalakad ito palayo, malungkot itong pinagmamasdan ni Momo, dahil mag-isa na lang siya. Lumipas ang oras, at madaming nagawa si Momo. Kumuha siya ng order ng customer, nagsali ng tsaa, nag-Momo beam, nag-picture, at napikturan. Di nagtagal, nag-10:00 na din, at nagpapasalamat si Momo, na nag-so-sorry din sa lahat ng sakit ng ulo na binigay niya. Sinabi naman ng mga katrabaho niya na magaling daw ginawa niya nung araw na yun, at magkita daw sila bukas. Nagpaalam si Momo, at sinabihan siya ng kasama niya na mag-ingat. Umalis na siya, at mukhang meron siyang hinahanap sa paligid niya.
Sinabi naman ni Momo na uuwi na daw siya, tas biglang dumating si Okarun doon, na ikinagulat ni Momo. Tinanong ni Okarun kung tapos na ba ang trabaho ni Momo, at binalikan siya nito ng isang tanong din na kung hindi ba daw na umuwi na siya. Ika naman ni Okarun na hindi niya daw pwedeng hayaan na umuwi mag-isa ang isang babae sa oras na yon, kaya agad na daw silang umuwi. Ayon kay Momo, malamig daw ang panahon, at hinawakan niya ang kamay ni Okarun, na napatingin sa kanya sa gulat. Ika ni Momo na yun daw ay dahil sa lamig, at wala naman masabi si Okarun. Damako naman tayo kay Gigi na iniensayo ang pose na tinuro ni Seiko sa kanya, at tinutulak naman siya ni Manjiro na sinabi ang mga salitang hey ho. Binalita ni Manjiro kay Seiko na hindi na daw niya mausog si Gigi. Sinabi naman ni Seiko na mabuti yun, at mabilis matuto si Gigi. Tapos, inutusan ni Seiko si Manjiro na maghanda ng mainit na tubig, habang wag naman daw gagalaw si Gigi. Sinabi ni Seiko na susubukan daw nila kung magre-react si Gigi sa soy sauce, at tutol naman si Gigi rito, at ika naman ni Manjiro na hindi ba daw masyado pang maaga. Pinavisualize ni Seiko kay Gigi kung anong mangyayari, na parang merong steam na lumalabas sa bawat pore. Magiging okay lang daw lahat, at maniwala lang siya sa sarili niya. Tila ginawang insenso ni Seiko ang sigarilyo niya, at kitang kinakabahan si Manjiro at Gigi, habang binubuhos si Seiko ang maliit na drop ng toyo kay Gigi. Nung tinamaan na ng toyo si Gigi, mukhang sesiniba na siya ng evil eye, at pinigilan ni Seiko si Manjiro na sabuyan ng tubig si Gigi. Di nagtagal, unti-unting na-overcome ni Seiko ang evil eye, at sinabi niya na muntikan na daw yun. Hindi makabilib si Manjiro na posible pala yun, at sinabi ni Gigi na inubos daw nun lahat ng kalakasan niya. Ika naman ni Seiko isang prodigy daw si Gigi, pero wag itong magpabeya dahil kayaman nito ang room temperature liquids, bawal pa rin ang mga malalamig. At least alam na daw nila na kaya itong pigilin ni Gigi, at mukhang kaya nito bumalik sa normal. Nakauwi na sina Momo, at pinagsabihan sila ni Seiko dahil late na daw sila umuwi. Sinabi naman ni Momo na nagtrabaho daw siya, at mukhang hindi naniniwala ang lola niya na unang beses daw yun marinig. Ano ba ang kaso? Ika ni Momo, at dagdag pa niya na nanlalamig siya. Iinumin daw niya yung mainit na tubig, at tuwang-tuwang tumakbo si Gigi sa kanya na sinasabi na incredible daw siya kanina. Tumakbo din si Ira na may hawak na milk tea, at tinanong niya kung anong ginagawa nila ni Okarun ng ganang oras. Sa kasamaang palad, nagkabanggaan ang dalawa, at tumapon ang milk tea ni Ira kay Gigi. Agad na umaksyon silang lahat, pero huli na sila, at nag-transform na si Gigi sa evil eye na agad na ginamit ang cursed house kaya di tumalab ang mainit na tubig na sinaboy nila dito. Sinubukan ulit ni Momo na magsaboy ng tubig, pero tila pinalibutan siya ng mga souls ng cursed house, at makikita natin na nilalapitan na siya ng evil eye. Galit na galit ang mukha nito, at sinubukan ni Okarun na pigilan ito at siya na lang daw labanan. Naglabas naman ng talisman si Seiko, at hinarap ito sa mga souls, pero pinatumba siya ng evil eye gamit ang grudge ball na sumunog sa talisman. Matapos yun, makikita natin na susuntukin na ng evil eye si Momo, at nagtatransform si Okarun sa likod na mukhang handa na lumaban. Kita ang takot at kaba sa mukha ni na Seiko, Okarun, at Momo, nung susuntukin na ng evil eye si Momo. Sa oras na yun, biglang nag-activate ang powers ni Momo at naipit niya ang evil eye sa pader ng cursed house, pero sa kasamaang palad tila lumiit ang cursed house, at hinawakan ng evil eye si Momo sa leeg, at kita ang galit sa mukha nito. Tapos, dinuraan ni Momo ng tubig sa mukha ang evil eye, na ikinagulat ni na Seiko, Manjiro, at Okarun, na sinusubukang pumasok ng cursed house. Sa isang flashback, ipinaalala sa atin na uminom ng mainit na tubig si Momo kanina. Nung bumalik tayo sa kasalukuyan, sinabi niya na muntikan na daw yun, at buti na lang hindi pa niya nalulunok ang tubig na ininom niya. Bumalik na sa normal si Gigi, at hindi siya makapaniwala na sinasakal niya si Momo, kaya nag-sorry siya dito. Okay lang daw yun ika ni Momo, at gumit na naman si Okarun, na tinulak si Gigi palayo. Agad niyang kinamusta si Momo kung okay lang ba ito at kung nakakahinga, at sagot naman ni Momo na okay lang daw siya at natakot lang. Di pa rin makapaniwala si Gigi sa nangyari, at tumatawa naman si Momo nung tinanong niya si Okarun kung nakita ba nito ang awesome move niya, pero sinabi ni Okarun na hindi daw yun katawa-tawa.
Pinunasan ni Seiko si Gigi, at sinabihan niya si Gigi na hindi daw nito kasalanan ang nangyari at okay lang daw yun. Gayunpaman, mukhang guilty pa rin si Gigi, habang pinapanood niya si Okarun na inaasikaso si Momo. Sa sumunod na eksena, merong nag-so sorry, at si Aira pala ito. Tinanong siya ni Momo kung bakit siya nag-so sorry, at sagot ni Aira na tungkol daw yun sa nangyari kanina. Ika naman ni Momo na wala naman magagawa si Aira, at nangyayari talaga ang ganong mga bagay. Muling nag-sorry si Aira, at mas mag-iingat na daw siya. Sinabi naman ni Momo na tumigil na siya at matulog na lang dahil annoying lang daw siya. Sa kabilang banda naman, di nagpapansinan ang dalawang binata, at natulog pa sila na nakatalikod sa isa't isa. Mukhang galit pa rin si Okarun dahil sa nangyari kanina dahil makikita na naka-ball up ang fist niya. Damako naman tayo sa ibang lugar kung saan may tumawag kay Mr. Penny dahil may kaibigan daw siyang naghahanap sa kanya. What a surprise, sagot ni Mr. Penny, at si Okarun pala ito, na tinawag siyang Mr. Shrimp, at tinanong siya kung ba't ganun na siya. Ika naman ni Mr. Shrimp na ganun daw talaga ang anyo niya kapag nasa Earth, at tila napabilib naman si Okarun. Sinabi niya na totoo daw pala na nag-aayong tao ang mga alien para i-disguise ang sarili nila bilang tao, at mukhang sinusulat niya ito sa maliit na notebook. Natanong din niya kung ilang aliens ang nasa Earth. Sagot naman ni Mr. Shrimp na hindi niya daw alam, at ano daw ang mapaglilingkod niya kay Okarun. Ika naman ni Okarun na merong siyang pabor na gustong hilingin, at yun ay ang tanggapin siya ni Mr. Shrimp bilang disciple at turuan siya paano sumuntok. Ayaw naman ito ni Mr. Shrimp, at nung tinanong ni Okarun na kung bakit daw hindi pwede, sinagot niya na mali daw ang paggamit ng violence. Tapos, inutusan niya si Okarun na ilipat ang ilang mga sako, at tinanong naman ni Okarun na kung tumulong ba siya, tatanggapin na siya ni Mr. Shrimp bilang apprentice. Hindi pa rin pumayag si Mr. Shrimp, at muling tinanong ni Okarun kung bakit hindi daw pwede. Sa sumunod na eksena, makikita natin na naglalakad pa uwi si Okarun, at sinabi niya hindi daw siya mawawalan ng pag-asa. Bukas daw makukuha niya ring mapapayag si Mr. Shrimp na turuan siya sumuntok. Pinaalam ni Okarun sa mga tao sa bahay na nakabalik na siya, at tinanong siya ni Seiko kung kumuha din ba daw siya ng part-time job, at halong yes at no ang sagot niya. Ika naman ni Seiko na bilasan na daw niya, at kumain na siya dahil hindi daw siya makakapaghugas ng plato hanggang sa makakain si Okarun. Hindi pa rin nagpapansinan si Okarun at Gigi, at sinabi naman ni Manjiro na hindi daw yun feasible. Kausap niya si Seiko, at ikanya na kinaya daw nila ang Evil Eye dahil sa quick wits ni Momo, pero hindi na daw yun mangyayari ulit. Unang-una pa lang, weird na ang manirahan kasama ang isang evil spirit. Tawagin na daw nila muli ang Hayashi Band, at kapag hindi daw si Seiko ang gagawa ng ritual prayer, siya daw ang gagawa nun, kaya kokentaken na niya ang mga ito. Tinawag naman siya ni Seiko, at sinabing bitter pill daw yun. Pinaliwanag niya na bilang matanda, nananaginip siya na pwede niyang seluhin lahat ng burden ng mga bata, at sabihan sila na gawin ang kahit na anumang gusto nila. Sagot naman ni Manjiro na responsibilidad din ng mga matanda na ipakita sa mga bata ang realidad. Ina-admire niya daw ang spirit ni Gigi, pero ang hindi kayang gawin ay hindi kayang magawa, at nakakalungkot yun. Sa susunod na eksena, may taong nasa labas ng bahay ni Momo, at si Okarun pala yun na nag-iensayo kung paano sumuntok. May nagtanong naman sa kanya kung anong sinasayaw niya, at si Turbo Granny yun. Sagot ni Okarun na hindi daw siya sumasayaw, at tinawag siyang clumsy ni Turbo Granny, kaya sinabihan niya ito na iwanan siya mag-isa. Tinanong naman ni Turbo Granny kung bakit siya nag-aaral kung paano sumuntok, at sinagot niya na gusto niya daw kasi magpatigas. Para saan daw, ika ni Turbo Granny. Gusto ba daw pumatay ng isang tao ni Okarun? Sinabi naman ni Okarun na lagi daw siyang naiinis, at gusto niyang ma-overpower ang Evil Eye at mapatalsik ito. Tinanong ni Turbo Granny kung gusto niya ba matuto sumuntok o maging malakas. Ika naman ni Okarun na parehas lang daw yun, at gusto niyang matuto sumuntok para lumakas siya. Sinabi ni Turbo Granny na magkaiba daw yun, dahil hindi ay ibig sabihin na kapag kayanan niyang sumuntok, magiging malakas na din siya. Ang Evil Eye ay higit na mas mataas ang level kumpara kay Okarun sa power at technique. Considerable doon ang bilis nito at kaya daw no na makipagsabayan sa lakas ni Turbo Granny.
Tinanong naman ni Okarun kung anong gagawin niya, at tanong din ang sinagot ni Turbo Granny sa kanya. Hindi ba daw niya naalala kung kaninong power ang pwedeng gamitin niya? Tapos, muli siyang tinanong ni Turbo Granny kung gusto niya ba matututo na sumuntok o gusto niya bang lumakas. Sinabi ni Okarun na gusto niya daw lumakas, at ika naman ni Turbo Granny na sumama siya sa kanya, at tinawag siya nitong Sheet for Brains. Umalis na sila, pero merong nakakita sa kanilang dalawa. Si Ira yun, at sumunod siya sa kanila. Sinabi ni Turbo Granny kay Okarun na kay Okarun ang powers niya pero ang hina pa rin daw nito, at ayaw niya daw yun. Papatibayin niya na lang daw si Okarun, kaya sumama na ito at gusto niya ng 110% ni Okarun. Mukhang nagulat naman si Okarun kung saan siya dadalhin ni Turbo Granny, at tinanong niya ito kung gusto ba nito na pumunta siya dun, at ang tinutukoy niya ay ang eskwelahan. Don't sweat it, sagot ni Turbo Granny, at pumasok na lang daw si Okarun. Ika naman ni Okarun na masama yun at kapag nahuli sila, mapapahamak siya. Sinabi naman ni Turbo Granny na kapag napahamak siya, isipin na lang nito ang tungkol sa ramen o kung anuman. Ayon naman kay Okarun, sa una pa lang, ayaw niyang mapahamak. Kinumprante sila ni Ira Shiratori, at tinanong nito kung anong ginagawa nila. Nagulat si Okarun na sinusundan pala sila ni Shiratori, at sinabihan ito ni Turbo Granny na huwag makiilam habang tinatawag ito na Turd. Dagdag pa niya na kalimutan na daw si Shiratori, at nakiusap naman si Okarun na huwag daw magsasabi kahit kanino si Shiratori sa ginagawa nila. E di sabihin daw nila sa kanya kung anong gagawin nila, sagot ni Shiratori. Ika naman ni Okarun na hindi daw pwede sumama si Shiratori sa kanila, at sagot naman ito na hindi daw siya aalis hanggang sasabihin nila sa kanya kung anong ginagawa nila. Muli siyang pinaalis ni Turbo Granny, at nagalit na si Shiratori na tila mag-transform na kay Acro Silky. Tinawag niyang little shit dumpling si Turbo Granny, at sinabi na sa susunod na i-underestimate siya nito, susuntukin niya daw ang bola ng buhok na tinatawag nitong mukha. Bring it on you dum-dum, sagot ni Turbo Granny, at papatayin niya siya, pero bigla siyang tinapakan ni Shiratori kaya parehas silang napasabi ng ora 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 ora, at pinapatigil naman sila ni Okarun. Ika ni Shiratori na pwede naman daw na sinabi na lang ni Okarun yun sa kanya, at gusto niya din lumakas. Dagdag pa niya na ang masamang lengwahe kanina ay si Acro Silky, hindi siya. Oh you don't say, sagot ni Okarun. At sagot ni Shiratori na hindi niya daw may isip ang mga yun, kaya tinwag siyang dummy ni Turbo Granny. Sagot naman ni Shiratori na herbal-faced grilled pork idiot daw si Turbo Granny, at ika nito na mukhang habang buhay gusto magpalm ni Shiratori. Tila napupuno na si Okarun sa kanila, at napasabi na lang ito na hopeless silang dalawa. Dinala sila ni Turbo Granny sa isang music room, at sinabi ni Shiratori na natatakot daw siya. Ika naman ni Okarun na magiging okay lang siya, at may yokai powers din naman sila. Kita din sa likod ng dalawa ang litrato ng iilang sikat na mga music hero ng nakaraan. Isang tunog ng dadaan ang gum-ulat kay Shiratori, kaya nasuntok niya si Okarun. Sinabi ni Turbo Granny na siya daw yon, kaya natanong siya ni Shiratori kung sinusubukan niya bang mapatay. Tapos, kinamusta niya si Okarun kung okay lang ba ito, at sinabi nito na okay lang siya, at kinamusta niya rin si Shiratori. Inutusan naman ni Turbo Granny si Okarun na tumalon ito kasabay ng nota ng piano, at tinanong nito kung para saan daw. Sagot na Turbo Granny na wala daw oras kaya bilisan nito at gawin na lang. Sumunod na si Okarun, at tinawag siyang dummy ni Turbo Granny. Tinanong ni Okarun kung ano ba ginagawa ni Turbo Granny, at pinaliwanag niya na yun daw ang combat rhythm ni Okarun. Nagtaka naman si Okarun tungkol sa rhythm, at ipinakita naman sa kanya ni Turbo Granny kung ano ang rhythm ng Evil Eye. Tila nagulat si Okarun, at tinanong siya ni Turbo Granny kung gets na ba niya. Tapos, pinakita niya kay Okarun ang pinagkaiba ng rhythm nito sa rhythm ng Evil Eye. Pinaliwanag niya ang pinagkaiba ng dalawa, kasi daw isang action lang ang ginagawa ni Okarun kapag tumatalon, habang ang Evil Eye naman ay merong 4 na moves. Ang nakuha doon ni Okarun ay mas mabilis pala ang Evil Eye kay Turbo Granny, at kaya pala nahihirapan nito na ma-shake off ang Evil Eye. Ika naman ni Turbo Granny na 10 billion times faster daw siya, at ang tinutukoy niya ay ang technique. Masyado daw monotonous ang rhythm ni Okarun,
at ang sinasabi niya ay kung ilang nota ang kayang mapagkasya ni Okarun sa isang beat. Ilang beses daw nito kaya na magpalit ng aksyon, at nagiging importante yun sa labanan. Dinagdag niya na kaya raw mag-switch ni Shiratori ng 4 na beses sa isang beat, at ganun din ang Evil Eye, pero pag sinama nila ang atake nun sa loob ng Cursed House, nagiging 10 beses yun. Sa kabilang banda naman, 2 beses lang daw kaya ni Okarun. Tapos, bigla silang nakarinig ng mga tumutugtog ng musika. Lumalakas ang pagtugtog, at tinanong ni Shiratori kung orchestra ba yun, habang hinahanap naman ni Okarun kung saan yun nanggagaling. Sinabi naman ni Turbo Granny na nandun na daw sila, at tinanong siya ni Okarun sing tinutukoy niya, at hindi niya daw marinig si Turbo Granny sa lakas. Tinignan ng dalawa ang grand piano. Tapos, may nagsabi na nakakarinig daw siya ng impure sounds, at sino daw ang gumagawa nun. Makikita naman natin na merong mga tumutugtog ng musical instruments, at yun ay ang mga music hero na nakita natin sa mga litrato, at mukha silang higanti na mas malaki ang ulo sa katawan. Sinigaw ng lalaking nasa piano ang salitang incompetence, at tinanong niya kung sino daw ang gumagawa ng unclean sound sa orchestra niya. Ika naman ni Shiratori na hindi daw sila yon, at tinanong niya si Okarun kung gusto ba nito umalis. Good idea, sagot ni Okarun, pero nilaglag ni Turbo Granny si Okarun at Shiratori. Tila nagalit ang lalaki at meron itong pinatugtog sa piano, at makikita natin na meron sumabog sa harapan ni na Okarun. Napa-transform ang dalawa dahil dito, at tinanong ni Shiratori kung ano yun, habang sinabi ni Okarun na depression yun. Meron namang nagpapatugtog ng violin, at makikita natin ang 3 pang music hero na nagpapatugtog ng instrumento na naglalabas ng musical notes. Sinubukan ni Okarun na sugurin sila, pero meron itong nabanggang nota na biglang sumabog at nag-trigger ng ibang nota na sumabog din. Nag-alala si Shiratori kay Okarun, at tinawag naman silang dumb bastards ni Turbo Granny, at sinabi nito na kailangan nila iwasan ang mga yun dahil bomba daw ang mga musical notes. Dagdag pa niya na mag-ingat daw sila sa rest symbols, dahil hindi sila makakagalaw pag tinamaan nun. Napagtanto naman ni Shiratori na sinasabihan sila ni Turbo Granny na iwasan ang mga nota. Pero paano daw nila maiiwasan, ang kay dami-daming nota na pinapalabas ng mga music hero. Umatake yung spirit ni Beethoven at ginamit nito ang Symphony No. 6, Pastoral, at nang gamitin niya yun ay bigla silang napunta sa isang open field na mukhang taniman ng mga palay. Nagulat si Ira nang mapansin niya na isa itong paddy field, habang si Okarun ay napapakomento lang na gusto na niyang umuwi. Pero si Turbo Granny at sinabihan siya na mag-focus at lumilipad na papunta sa kanila yung mga notes. Tumakbo ang dalawa at sinubukang ilagan ng sandamakmak na notes habang si Turbo Granny ay isinisigaw na iwasan nila ang barrage na yun. Gayunpaman, dahil nasa paddy field sila ay napakomento si Ira habang tumatakbo na lumulubog yung mga paa niya doon at halos hindi na siya makatakbo, habang si Okarun ay napapalipad na lang ng mga pagsabog habang napapkomento ng ang depressing nito, kaya nairita sa kanila si Turbo Granny at tinawag silang clumsy oafs. Sumigaw si Beethoven dito na masunog sila sa impyerno, habang si Mozart ay sumisigaw ng pupi-pupi. Si Dvorak naman ay gumawa ng sounds habang sinasabi na paparating na ang number 6 train. Si Mahler naman ay inuulit-ulit ang salitang father, kaya nairita sa kanya si Bach at sinabi na tigilan na niya yung pagkwento tungkol sa tatay niya, at remarkable din naman daw itong si Bach. Si Bernstein naman ay patuloy ang pag-conduct habang sinasabi na masyado silang mabagal at bigyan pa nila yon ng buhay at dagdagan ang tempo. Patuloy na umulan ng sandamakmak na notes papunta kina Okarun at Ira, pero habang si Okarun ay napapa-cover na lang ng sarili, si Ira naman ay nagagawa nitong mailagan ang malilit na bomba na yun gamit ang kanyang elegance at speed, kaya napamangha dito si Okarun at ang awesome niya daw dahil naiiligan niya ang lahat ng iyon. Pinagalitan naman siya ni Turbo Granny at sinabi na hindi ito oras for admiration, at kinakailangan niya din daw na umilag ng kagaya noon. Habang tumatakbo ay nataman si Okarun ng half-rest note kaya agad siya dong napatigil na nagpataka sa kanya. Kaya lalong nairita sa kanya si Turbo Granny at tinawag siya nung dumbass habang sinabi na nito kanina mag-ingat sa mga rest symbols. Dahil dito, solidong tumama ang sandamakmak na note sa kanya na nagsanhi ng malakas na pagsabog, habang si Ira ay napasigaw sa pag-aalala sa kanya. Kita dito ang pagkasunog ng mukha ni Okarun,
At napaharang pa ng kanyang mukha si Ira dahil sa lakas ng pagsabog dun. Napashit na lang si Ira dito habang sumusugod sa music room portraits habang isinisigaw na mga duwag sila at bumaba daw ang mga ito dun. Habang patuloy naman ang kanyang pag-ilag sa mga atake noon, sa gilid ay nagkaroon na ulit ng malay si Okarun at napaubo ito dahil sa natamo niyang atake, at nagkomento pa na nakakamangha si Ira habang siya naman ay walang silb. Maraming beses na daw siyang nakalaban ang mga tough opponents kaya inakala niya na magiging mas malakas na siya dito kahit kaunti, pero hindi daw yun nangyari at wala naman daw siyang na-improve. Pagkatayo naman ni Turbo Granny galing sa kanilang pagkakatamba, sinimulan niyang batuhin si Okarun ng mga bato dun habang sumisigaw na kung may oras ito para magreklamo ay meron itong oras para kumilos, at nasaan na daw ba ang sense of rhythm nito ni Okarun. Pinoint niya din na bumibilis na yung tempo ng performance na yon, kaya hindi daw sila makakasigurado kung hanggang kailan makakayanang maiwasan ni Ira yung mga atake ng musicians. Hindi niya naman daw kailangang intindihin yung performance ng mga yun at subukan niya lang daw na alalahanin ang kahit anong music na alam niya, at kahit ano daw ay okay na dun. At pagkatapos, igalaw niya daw ang kanyang katawan sa rhythm na yun, kaya napareklamo si Okarun na madali yung sabihin para kay Turbo Granny, pero kahit kailan ay hindi pa daw siya nakikinig sa music, kaya clueless daw siya dito. Habang nag-iisip ay biglang may naalala si Okarun kaya nagkaroon siya dito ng light bulb moment, at sinaib na meron na siyang some music na narinig recently, at talagang namove siya noon at nasabayan niya yung rhythm noon, at mukhang ang tinutukoy nito ay yung Hayashi performers na dumating nung nakaraan para i-exercise sana si Evil Eye sa katawan ni Gigi. Sa kasalukuyan naman, patuloy ang pag-ilag ni Ira sa walang tigil na pagpapaulan ng notes ng music room portraits, at dito, napapashit siya dahil wala siyang makitang openings para kumu-enter at maski subukan niya daw na i-extend ang kanyang buho ay natatamaan yun ng mga notes kaya hindi yun nakakaabot sa kanila. Bigla namang lumubog ang kanyang mga paa sa lapag habang tumatakbo kaya nagulat siya dito at napapanik. Sumigaw si Beethoven na mukhang halos ganap ng naararo na ang bukid ng mga note ng music, at tinawag niya si Ira na fool, at idinagdag na yun ay dahil sa kanyang pagtakbo ng paikot-ikot sa mga ito, at tinawag ulit siya nito sa isa pang masamang salita na imbecile. Umulan ng napakaraming notes papunta sa kanya, at di nagtagal ay bumagsak ang lahat ng iyon na nagsanhi ng sobrang laking pagsabog. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay dumating dito si Okarun at mabilis niyang binuhat si Ira papalayo sa delikadong sitwasyon. Napablush si Ira sa ginawang pagligtas sa kanya ni Okarun, habang si Beethoven ay nairita at tinawag silang Little Pipsqueak, at pinagpatuloy ang kanilang pagbuhos ng mga notes sa dalawa. Habang tumatakbo si Okarun papalapit sa mga bumabagsak na notes, bigla namang may nag-angat ng isang mic, at lumalabas na inimagine ni Okarun ang pagtugtog ng Hayashi performers upang counter-in ang musika ng music room portraits. Dahil dito, nagawa ng magkaroon ng sariling rhythm ni Okarun, at naiilagan na niya ang mga notes na pinapadala sa kanya nila Beethoven. Sa sobrang bilis ni Okarun ay nade-deform na yung mukha ni Turbo Granny, pero masaya ito dahil nagagawa na yun ni Okarun, pero trinashtok niya pa rin yun sa pagtawag na sack of shit. Gayunpaman, sumabog pa din ng malakas ang mga note dito, at nagkomento si Beethoven na wala naman siyang masyadong pake sa rhythm ng pipsqueak na ito, at tinawag pa si Okarun na little bastard, pero sa hindi nila inaakala, meron pumulupot na buhok sa leeg ni Bernstein na nagpagulat sa kanila. Hinayla ng buhok ni Ira itong si Bernstein papunta sa kanila, at pagkalapit noon ay agad siya nitong sinipa sa ulo na nagpaikot-ikot sa kanya. Matapos iyon ay maangas na tumayo si Ira at nagkomento ng "Oh me oh my", at idinagdag na oras na para simulan ang dance party, habang si Okarun ay pumorma na rin upang sumugod. Pagkatama ng solidong sipa ni Ira kay Bernstein ay napabalik niya yun sa portrait form nito, at matapos yun ay biglang hindi na nagawang makalutang ng iba pa nitong kasama at lumagapak silang lahat sa lapag. Napakomento si Ira na ang swerte nila dahil mukhang hindi kayang mag-levitate ng mga yon nang wala ang kanilang conductor, habang si Turbo Granny ay pinamadali na sila at tapusin na daw nila yung mga yon ni Okarun. Dahil dito ay minura ni Ira si Turbo Granny at sinabing huwag siya nitong inuutusan at tinawag niya yung cute top hairball, kung saan rumbat si Turbo Granny na wag daw siyang sumasagot dito, at tinawag siya nitong sniveling little worm,
habang si Okarun ay sad boy parent sa kanyang turbo granny form at napa-what a bummer na lang. Tumayo na yung music room portraits at agad na pinatugtog ni Beethoven at ng mga kasama nito ang Ninth Symphony, Choral Symphony, at nagsilabasan muli ang sandamakmak na notes papalibot sa kanila, habang sila Ira at Okarun ay nagsimulang sumugod habang nagkokomento na nagsasayang na lang sila ng oras doon at hindi na daw gagana ang note barrage ng mga ito sa kanila. Gayunpaman, nang papalapit sila sa mga ito, biglang may 4 na malalaking tao na lumabas sa kanilang harapan na kumakanta kaya nagulat silang dalawa dun, at pagkatingin nila sa paligid ay pinalibutan na sila ng isang napakalaking grupo ng choir singers, at nang pagkatigil nila ay lumalabas na nagbago ang paligid at naging isa itong malaking theater room na punong-puno ng choir singers. Intense na kumanta yung 4 na malaki, habang yung iba dito ay nagsimulang sumugod papunta sa kanilang dalawa habang patuloy ang pagkanta. Sinimulan nilang pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagsipa at pagtulak, at habang ginagawa nila ito ay napatanong si Ira kung ano ba yung mga ito, kaya pinaliwanag ni Turbo Granny na allusions ang mga ito at huwag daw nila yun bigyang pansin. Patumbahin daw nila yung musician si kanya, kaya tinanong ni Ira kung nasaan ang mga yon dahil hindi niya daw sila makita sa crowd na kinakaharap nila. Inutusan siya ni Turbo Granny na gamitin niya ang kanyang buhok upang iangat ito sa ere kung saan agad niya naman yun ginawa, at habang pinagmamasdan ni Turbo Granny ang crowd galing sa itaas, ay agad niyang napansin na nagtatago yung mga musician sa likod ng higanteng mga singers dun. Kaso nga lang, hindi makakilos sila Ira at Okarun dahil sa dami ng taong kumukayeg sa kanila, kaya nairita si Ira sa mga ito sa kung saan siya hinahawakan ng mga ito, at stuck at helpless daw siya sa ganitong lagay, habang si Okarun ay sinasabi na kung hindi sila magmamadali doon ay madadaganan sila doon hanggang mamatay. Agad namang pinaabot ni Ira yung kamay niya dito kung saan ginawa niya naman yon, at pagkaabot niya dito ay mabilis na nilish ni Ira ang kanyang buhok sa isa sa mga giant singers doon, at hinayla niya silang lahat papunta sa ere. Nagawa nilang makaakyat sa ulo ng higanteng ito kaya napalaygan yung iba pang higanti sa kanila at bumwilo ang mga ito na hampasin sila. Nagawa naman nilang mailagan ang hampas ng 2 higanti kaya tumama yun sa kanilang kasama, pero habang nasa ere pa lang ay naghanda na ulit yung isa na hampasin sila. Kaya napilitan si Ira na sipain si Okarun papunta sa musicians na nagpagulat dun. Pinaliwanag niya dito na iwan na nun yung mga higanti sa kanya, at siya nang bahala sa mga musicians, at dahil sa kanyang ginawa ay siya lang ang nataman ng hampas ng 2 higanteng singers dito, na nagsanhi ng pagdura niya ng dugo. Naalala naman ni Ira ang naging sitwasyon ni Momo nang matalsikan niya si Gigi ng milk tea, at dahil dun ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at pinash niya ang kanyang sarili, kung saan agad niyang ginamit ang kanyang bihak para i-coil yun sa ulo ng isa sa mga babaeng higanti, at ginawa niya yung stepping stone. Pagkalanding niya sa may balikat nito ay sinubukan siyang suntukin ng isa pang babaeng higanti dito pero hindi siya nun nataman na nagsanhi ng pagtama ng atake nun sa kanyang kakampi, at tumalo naman si Ira papunta sa mukha ng babaeng singer na ito kaya sinubukan siyang atakihin ng lalaking higanti pero tumama lang yun sa mukha ng isa pang babaeng singer. Nabasag yung ilong ng babaeng singer dahil dito, at tumalo naman si Ira sa may ulo ng lalaki at sinimulan niyang balutin yung ulo nito ng kanyang buhok. Di nagtagal ay tila naging web ang kanyang mukha nang tuluyan nung makeover-an ang buong ulo noon, at dahil dun ay nasuffocate yung lalaking singer na nagsanhi sa pagbagsak noon sa lapag inevitably. Pagkatapos matalo ang mga yon, maangas na pumorma si Ira sa lapag habang nagkokomento na okay lang naman na kumanta at ma-feel good dahil dun, pero mag-ingat daw sila na mag-pass out dahil sa lack of oxygen. Sa kabilang banda naman pinapaulanan ng music room portraits ng music note si Okarun, pero dahil nakuha na niya ang kanyang rhythm ay madali na niyang naiilagan ang lahat ng iyon. Sumigaw si Turbo Granny habang nakapasa nito sa kanya na bilisan niya dito dahil kapag hindi ito mabilis ay mapapalibutan na naman sila dun, kung saan sumagot si Okarun na alam niya yon pero kaya niya lang daw na mag-all out ng 2 beses. Meron daw dong 5 musicians at isang blast para sa bawat isa ay masyadong magiging mabagal. Nang sabihin naman ni Turbo Granny na sobrang dali para sa kanya ng 5 notes in 1 beat ay may na-realize si Okarun dito kaya mabilis siyang sumugod habang sumisigaw na ayon pala yun. Nang ma-realize niya kung ano man yung na-realize niya,
ay mabilis siyang tumalon-talon ng kagaya ng pagtalon niya nung pagkabalik sa kanya nung isa sa mga balls niya. At nagawa niya din dito ang 5 notes in 1 beat, kung saan solidong tumama ang lahat ng kanyang weird jump attack sa lahat ng miyembro ng Music Room Portraits. Pagkatapos matamo ng Music Room Portraits ang kakaibang atake ni Okarun ay napatalsik sila dito at tuluyan na pabalik sa kanilang portrait forms, na nagsanhi ng pagkawala na din ng illusion na kanilang ginawa kagaya ng sandamakmak na taon na kumukayag kay Aira at yung malaking theater room, at nakabalik na sila sa pinasukan nilang music room na nagpagulat kay Okarun at nagpatanong kung natalo na ba nila ang mga ito. Nilapitan naman ni Okarun si Aira at tinanong kung okay lang ba ito, kung saan sumang-ayon si Aira. Nagkomento si Okarun na somehow ay natalo nila ang mga yon salamat sa kanya, kaya nag-thank you itong si Okarun sa kanya na nagpa-blush sa kanyang pisngi. Naalala ni Aira ang madalas niyang reaction kapag pinupuri siya ni Okarun na para bang nagpapakyut pa siya at binabrush off niya lang yun at pinupuri pabalik. Pero ngayon ay tila iba ang kanyang nararamdaman at para bang mas na-feel niya yung pagkagusto niya kay Okarun. Kaya nagtaka siya dito at napaisip kung ano yung nangyayari at nasaan na daw yung usual self niya. Bigla namang sumingit si Turbo Granny at mayabang na sinabi na dapat ang kanyang lessons ang pinapasalamatan ni Okarun at magpakita daw ito ng gratitude at respect, kaya nairita dun si Aira. Dahil dito ay paasar na sinabi ni Aira na nandito pala itong si Turbo Granny at kasing presence lang daw kasi nito ang isang pond scum kaya hindi niya ito napansin agad. Kung saan nap-icon si Turbo Granny at inaya siyang lumabas para magsuntukan at ang kanyang last farewell daw ay done deal na. Sa kabila nun, nagpasalamat na din si Okarun kay Turbo Granny at sa tingin niya daw ay naiintindihan na niya yung sense of rhythm na tinutukoy nito, kung saan matari lang yung brinish off ni Turbo Granny at sinabi na wag na lang siyang maging cocky dun dahil ang na-pick up daw nito ni Okarun ay hindi pa hihigit sa isang earwax at yung kapangyarihan niya ay sobrang lampas pa sa kakayanan nito. Matapos yun ay tinanong na ni Aira kung sino daw ba yung mga kinalaban nila, kaya pinaliwanag ni Turbo Granny na ang mga yun ay mere thought forms na tinatawag na tulpes, at ito daw ang collective fears ng lahat para sa mga portraits sa music room na nag-take form. Kung tutugtugin daw nila yung piano sa loob ng music room ng 2 AM ay lalabas ulit ang mga yon, pero kapag namatay daw sila dun ay for real silang mamamatay, kaya napapas na lang sila Okarun at Aira sa second round. Anyways daw ika ni Aira, bakit daw alam ni Turbo Granny yung tungkol sa mga multo at kung ano-ano sa school na ito at kinwestiyon niya kung meron ba itong scheme kaya sila pumunta dun, kung saan sumagot si Turbo Granny na well, lagi naman daw siyang nagfa-fantasize tungkol sa pagpatay sa kanila. Habang nangyayari ito, dumako naman tayo sa bahay nila Momo, at dito, sinasabi ni Manjiro na tawagin na nila ulit yung Hayashi performers, at yung Evil Eye ay siguradong nagprepara na rin para sa kanila, kaya hindi na daw nila kayang patagilan pa ito. Ayaw niya man daw isipin ito pero sigurado daw na may mamamatay dito. Tinanong niya rin si Gigi na hindi daw ba ay ayaw naman nito mapatay si Momo, at as things stands daw ay hindi din naman daw siyang pwede manirahan kasama yung magulang niya. Matapos ang sandaling katahimikan at pakiramdaman nila Seiko at Manjiro, ini-straight na ni Manjiro na ay pe-perform nila ang exorcism bukas, at sa katunayan daw ay nakipag-areglo na siya sa Hayashi performers at habang naglalakad paalis ay sumigaw si Momo na sandali lang at hindi niya naman daw pwedeng pagdesisyonan ang lahat ng ito ng siya lang, kung saan dinagdag lang ni Manjiro na siya mismo ang magpe-perform ng ritual prayer. Sinubukang isumbong ni Momo si Manjiro kay Seiko at magsalita daw ito dahil sinabi daw nito na pamilya sila dito, at pinapractice na daw ni Gigi yung spiritual powers noon. Meron namang sumigaw sa labas ng pangalan ni Gigi at lumabas daw ito doon, kaya nakuha noon yun atensyon nila at napansin ni Momo na boses yun ni Okarun, kaya agad silang lumabas doon. Paglabas nila ay nakita nila si Aira, Okarun, at Turbo dito, at seryosong tinitignan ni Okarun si Gigi, kaya nagtatakang tumingin din si Gigi sa kanya. Lumapit si Momo at tinanong kay Okarun kung ano yung nangyayari, at saan naman daw sila naggaling ng gabing-gabi na, kung saan sinignalan lang ni Okarun si Aira na magbigay ng tubig at agad yung nagbigay sa kanya. Kaya nakuha nun yung atensyon ni Momo at nag-alala at napatanong kung ano sa tingin nila yung ginagawa nila dun. Sumigaw naman si Okarun na walang mangugulo dun at dudurugin niya daw yung Evil Eye Teipul.
Napalabas na rin sila Manjiro at Seiko dahil sa ginawa nilang eksena, habang si Momo ay sinabi na pissed off siya ni Okarun at hindi daw ito laro, kung saan sumagot si Okarun na pissed off din naman siya dun, at sobrang pissed off nung inatake siya ng Evil Eye. Pinaliwanag niya for a while, inisip niyang may magagawa sila tungkol dito, ngunit masyadong mapanganib si Evil Eye, at pinpoint niya pa na savage yun at kanang, at hindi daw ito ang uri ng bagay na maaari lang pabayaan. Idinagdag niya na gayunpaman, sinusubukan nilang tanggapin ito sa kahit anong paraan, kaya napakomento siya doon na ito ay totally weird at totally badass, at habang sinasabi niya ito ay agad siyang nagsimulang mag-transform sa kanyang Turbo Granny Curse form, at ayun daw ang nagpapapiss off sa kanya, na sobrang weak niya. Nagulat sila Momo sa kanyang pag-transform, at sinabi niya pa na maghintay lang itong si Gigi at isinusumpa niya daw na poprotektahan niya yung wish nito at poprotektahan niya yung Evil Eye. Sumigaw naman si Manjiro na pakalmeyin niya yung sarili niya at napagdesisyonan na daw nila doon na i-exercise nila si Gigi at hindi daw nila kailangang kalabanin yung Evil Eye, kung saan tinawag siya ni Seiko at sinabi na merong fire ang mga salita ni Okarun, at huwag niya daw itong ipahiya. Pumorma si Okarun para sumugod, habang si Aira ay cheer siya na magsisimula na sila dun, at si Okarun naman ay pina-atras si Momo. Bago sumugod si Okarun ay hiniling ni Gigi dito na tulungan ito yung Evil Eye, kung saan habang naghahanda ay sumang-ayon si Okarun sa kanya. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Okarun papunta kay Gigi at tinapunan na ni Aira si Gigi ng tubig na nagsanhi ng pag-transform noon sa Evil Eye, at agad itong naghandang ipadala ang grudge ball niya kay Okarun. Nag-split sa sandamakmak na spheres ang kanyang grudge ball at mabilis niya iyong ibinato papunta kay Okarun, kung saan head-on pa rin na ng pagsugod ni Okarun dito, kaya nag-alala sila Momo sa kanya at napasigaw. Pagkalapit ni Okarun kay Evil Eye ay agad siyang yumuko upang mailagan ang follow-up ni Evil Eye na flying kick, at habang umiilag dito si Okarun ay nagagawa niya ring maiwasan ang sandamakmak na sphere attack ni Evil Eye gamit ang kanyang pambihirang bilis. Matapos iyon ay ginawa ulit ni Okarun ang kanyang kakaibang atake kung saan pagkayuko niya ay gamit ang buong lakas ng kanyang legs ay mabilis niyang iangat ang kanyang katawan habang naka-double knuckle pose, at sinubukan naman yung salagin ni Evil Eye gamit ang dalawa niya ring braso, pero dahil sa lakas nun ay nai-push back parent siya nun. Pero pagka-atras niya doon ay agad siyang nag-follow up ng counter-attack gamit ang sandamakmak niyang spheres, pero madali lang nag-swerve dito si Okarun para ilagan ang lahat ng iyon ng may pambihirang bilis. Sinubukang sipain ni Evil Eye si Okarun habang sumusugod yun, pero sa bilis nito ay nagawa siya nung mailagan, kung saan sinubukan niya naman gumamit ng heel stomp na sa sobrang lakas nun ay winasak nun yung lapag. Pero nagawa pa ring makailag ni Okarun sa pamamagitan ng paghiga at pagtak ng kanyang katawan, at bilang counter ay sumipa siya ng malakas gamit ang kanyang dalawang paa, at solido yung tumama sa likod ni Evil Eye na nagpatalsik dito. Habang nasa ere pa si Evil Eye ay mabilis na tumayo si Okarun at sinapak niya ito sa mukha ng malakas, at para bang naging isang Tekken match ito kung saan ginuggle ni Okarun si Evil Eye gamit ang pag-spam ng kanyang power squat punch. Pinadalang muli ni Evil Eye yung mga spheres niya dito upang subukang pigilan ang nag-iinit na Okarun, at pagkatama nun ay nagsanhi yun ng pagkawasak ng lapag na kinatatayuan ni Okarun, habang siya ay nasa ere parent na mukhang hindi makapaniwala sa nangyayari. Lumalabas na okay lang dito si Okarun at tumalon siya ng mataas para mag-follow up pa ulit sa kanyang atake, at tila parang naging isang demonyo na siya dito na hayok na patumbahin si Evil Eye, at si Evil Eye ay bigla na lang napangiti nang makita nito ang ekspresyon ni Okarun. Sinipang muli ni Okarun si Evil Eye gamit ang kanyang double straight kick na nagpalipad kay Evil Eye papunta sa lapag, at pagka-bounce nito ng isang beses, sa isang iglap ay mabilis na nakapunta din sa lapag si Okarun at humanda itong mag-charge, at matapos niyang magkomento na ngayon ay mag-all out na siya, ay ginamit niya dito ang kanyang special move na body javelin throw, at solido yung tumama sa kalamnan ni Evil Eye, na nagpatalsik dito. Sa sobrang lakas ng impact na natamo ni Evil Eye ay napatalsik ito sa bahay nila Momo, at nagsanhi yun ng pagkawasak ng malaking parte nun. Natalsikan ng debris sila Aira at Momo dito kaya sinubukan nila itong ilagan, habang si Manjiro ay prinotektahan si Seiko sa mga tumatalsik dun.
Matapos ang ataking ito ay bumalik na si Okarun sa kanyang human form, at habang tinitignan ang natabunang katawan ni Evil Eye, ay sa kasamaang palad ay nagawa pero nung makatayo, at nagsimula pa itong tumawa ng malakas at nagkomento na ang saya nito at alam daw ba ni Okarun na sobrang saya nito kalaro. Kahit dumudura na ng dugo itong si Evil Eye ay masaya pa nitong inaya si Okarun na sumugod pa ito at maglaban pa daw sila doon dahil kahit kailan ay hindi niya pa naranasan na maging ganto kasaya. Napasigaw naman si Aira ng oh no dahil nag-all out na daw si Okarun kanina ng isang beses. Kaya hindi na daw yun makakapag-transform muli, kung saan sumigaw naman si Okarun na hindi pa ito tapos at wag daw silang makikisali doon, kaya nakuha niya yung atensyong mga kaibigan niya. Tinawag naman ni Momo si Seiko at inutusan na bigyan nito ng backup si Okarun, kaya tinanong siya ni Seiko kung sigurado ba siya dahil kapag naging involved daw ito doon ay ibig sabihin noon na ma-exercise na si Evil Eye. Nagsimulang maglakad papalapit si Evil Eye kay Okarun, at napatanong ito kung bakit ganun ang itsura niya, at bilisan niya na daw na mag-transform doon at gusto niya daw ipagpatuloy kung saan sila tumigil. Tinanong naman ni Turbo Granny si Okarun kung ano yung gagawin niya dito, at gusto daw ba nito na manghingi ng tulong kay Seiko at sa iba pa, kung saan napaisip si Okarun na kung ganun yung gagawin niya ay magiging parehas lang yun sa ginagawa niya lagi, at hindi niya daw pwedeng gawin yun. Pinoint ni Turbo Granny na nanginginig yung mga tuhod niya at nakukuha na nun agad yung lahat ng natitira sa kanyang lakas sa pagtayo pa lang, kung saan pinatahimik siya ni Okarun at sinabi na malalaman pa yun ni Evil Eye kapag nag-ingay siya at hiniling niya na tumahimik ito. Sumigaw na dito si Evil Eye na bilasan niya doon at kinamumuhian ito kapag kinakailangan niyang maghintay para sa isang bagay, at mag-transform na daw siya doon at maglaban na sila. Napa-transform na si Aira sa kanyang Acro Silky form at naghanda siyang sumugod kung kakailanganin man ng tulong ni Okarun, habang kita ang pag-aalala sa mukha ni Momo, habang si Seiko ay nonchalant lang at si Manjiro ay napahanda ding makipaglaban. Bigla namang nagsalita si Okarun at sinabi na hindi, at ayaw niyang mambuli ng isang weakling. Na-stun ang mga kasama niya dito sa gulat nang marinig ang komentong iyon, at dinagdag niya na hindi siya kayang talunin ito ni Evil Eye at convinced na daw ito ngayon kaya hindi niya na daw ito kakalabanin. Dahil doon ay napasigaw si Evil Eye kung ano yung pinagsasabi niya doon at sino daw yung tinatawag niyang weakling, at kasing tough daw nito ang nails, kung saan rumbat lang si Okarun na mahina siya, kaya neritang sinabi ni Evil Eye na tough siya, pero kinontra lang ulit yun ni Okarun sa pagsabi ng weak. Kung kaya daw niyang maging mas tough, ay ska daw siya kakalabanin ulit ni Okarun, kaya napasigaw ng what si Evil Eye at well, magiging mas tough daw siya doon. Gayunpaman daw, ayaw ni Okarun na kalabanin ng isang taong nakikipaglaban din sa ibang tao, at kung gagawin daw nila yon ay siya lang ang gustong kalabanin ni Evil Eye ng mag-isa. Sumang-ayon naman si Evil Eye sa kagustuhan niya at siya lang daw ang kakalabanin nito, kung saan dinagdag ni Okarun na pero sinabi din daw nito na patayin ang lahat ng tao, kaya dahil daw dun ay hindi siya nito mapagkakatiwalaan. Kaya napasigaw na dun si Evil Eye na sinabi niya na nga na si Okarun lang ang kanyang kakalabanin, kung saan nagdagdag lang ulit si Okarun ng rason na kesyo busy din siya sa school and stuff, pero hindi niya naman daw ima-mind kung once in a while lang yon. Windang na windang sila Aira at Momo habang pinapakinggan ang pag-uusap na ito, at sumagot si Evil Eye kay Okarun na hindi, at maglalaban daw sila every second of every day. Nag-isip dito si Okarun at sinabi niya na kung gayon ay once a week ang mabibigay niya, at kung hindi daw nun matatanggap yung conditions na ito ay hindi niya yun gagawin. Kaya nagalit sa kanya si Evil Eye at sinabihan siya na stingy siya, at isa daw siyang stingy bastard. Sa sobrang taka ni Manjiro sa sitwasyon ay napatanong siya sa master niya kung ano yung ginagawa nun, habang si Seiko ay natatawa na lang at napapakomento na ang brilliant nito. Naglakad naman papunta si Turbo Granny papunta kay Momo at tinawag niya silang third nuggets dito, at wala daw magawa ang mga ito nang wala siya, at napatanong naman si Momo sa kanya kung ano yung deal dito, at ano daw yung plinano nila ni Okarun dun, kung saan sumagot si Turbo Granny at sinabi daw ni Okarun sa kanya ang pinaka-annoying na bagay, at yun daw ay sinabi nun sa kanya na gusto niyang maging playmate ni Evil Eye. Bumalik naman tayo sa mga panahong sinabi yun ni Okarun sa kanya, at dito, takang-taka siya sa kung ano yung pinagsasabi nun. Kaya pinaliwanag ni Okarun sa kanya na nung kinalaban nito yung Evil Eye nung nakaraan,
sinabi daw noon na ang playing ay nangangahulugan ng pagiging seryoso. Hindi niya daw maintindihan kung ano yung rason, pero para kay Evil Eye, ang pagpatay ng tao ay maaaring kasing kahulugan ng paglalaro, at kagaya na lang daw ito ng sinabi ni Turbo Granny na ang Evil Eye ay parang isang newborn baby, at kung ayun daw yung kaso ay dapat maglaro lang yun at magsaya. Kung magagawa niya daw na ma-overpower si Evil Eye sa pamamagitan ng gagawin niya ang sarili niya bilang natatanging target noon, ay baka magiging ligtas na daw sila Momo at ang iba pa sa kapahamakan. Kung magagawa niya daw na maging mas malakas ay baka pwede siyang maging kaibigan ni Evil Eye. Bumalik tayo sa kasalukuyan at nire-review ni Okarun dito yung napag-usapan nila ni Evil Eye na so hindi papatay ng kahit sino si Evil Eye maliban sa kanya sa isang laban, at maglalaban daw sila once a week after school on Tuesdays, at tama daw ba na yun yung deal, kung saan nalito dun si Evil Eye at sinabi na sandali lang. Bigla itong naghubad ng kanyang underwear sa kanilang harapan kaya napatakip ng mga bibig ang mga dalaga dito at napatili, at matapos niya yun habarin ay pinaliwanag niya na sinasabi daw ng bagay na ito na gusto nitong patayin ang lahat ng tao, kaya sinasabi daw ng mga ito ay hindi sila payag sa deal. Dahil dun ay napagdesisyonan niya na ibigay na lang ito kay Okarun hanggang sa mapatay niya ito, kung saan nandidiring inabot ni Okarun ang underwear na ito habang sinasabi na nauunawaan niya yun, at aalagaan niya ito. Natawa naman si Evil Eye sa kanya at sinabi na nais niya na sanang patayin si Okarun dito, at magiging masaya daw ang kanilang deal. Matapos iyon ay bigla nang bumalik si Gigi sa kanyang normal na sarili, kaso nga lang ngayon ay hubot-hubad na ito, at pagkabalik nito sa normal ay agad niyang sinubukang tanungin kay Okarun kung may nagawa ba siya, kung saan masayang pinaliwanag ni Okarun sa kanya na wala siyang nasaktan doon at hindi na daw ito mananakit ng kahit sino in the future. Nang sabihin ni Okarun na pwede na silang bumalik sa pamumuhay ng isang ordinaryong buhay, ay nagsimulang maiyak si Gigi habang pinapakinggan ito. Napansin niya din na naktingin sa ibang direksyon yung mga dalaga dito habang nakatakip ng kanilang mukha kaya napatanong siya kung bakit nilalayo ng mga yun yung paningin nila, habang si Manjiro ay napapanganga dito habang si Seiko ay napakomento ng Miss Willie. Sa sumunod na eksena, itinabi na nila yung underwear na binigay ni Evil Eye, at si Manjiro na daw ang magtetake responsibility doon at itatabi niya yun sa kanyang shrine. Sinabi naman ni Seiko na mag-ingat siya, at contact-in daw siya nito agad kapag may nangyari, kung saan nauunawaan naman daw iyon ni Manjiro. Sumakay na si Manjiro sa kanyang dalang van, at nagpaalam na sila dito, at sinabi ni Momo sa kanya na bibisita ulit siya sa shrine nito, pero kapag pupunta daw siya doon ay siguraduhin niya na nandun na yung totoong Tsuchinoko snake for worshiping, kung saan sumagot si Manjiro na hindi niya yun maipapangako pero sigurado daw siyang magiging isa siyang sleeping bag boottuber, kung saan napatingin lang sa kanya si Momo at napa-nice. Matapos iyon ay tuluyan ng umalis si Manjiro at nagpaalam na sila dun, habang si Seiko ay sinabihan siya na wag siyang maaksidente dahil sa curse. Meron namang tumawag bigla kay Seiko, at paglingon nila dito ay lumalabas na magulang ito ni Gigi, at nagpasalamat dito yung mommy niya sa lahat ng ginawa nila. Nag-sorry naman si Seiko sa mommy ni Gigi para daw sa inadequacies ng kanyang care, at sa anxiety na binigay niya kay Gigi bilang resulta, kaya sana daw ay mapatawad siya nito, kung saan brinish off lang yun ng mommy ni Gigi at sinabi na wag niya yugan isipin. Namangha si Aira dito at sinabi na alam ng mommy ni Gigi kung paano magsalita ng politely, habang si Okarun ay namangha dahil nagbibehave yun na parang isang normal na tao, at si Momo naman ay paasar na tinatanong si Gigi kung bakit umaakto ito na parang embarrassed, kaya nahihiyang sumagot si Gigi na tigilan nila yon. Tinawag siya ni Seiko at sinabi na ipagpatuloy lang nito ang kanyang chi training, at nasasaka niya pa daw yung curse, at kitain niya daw ito kapag may nangyaring kahit ano, kung saan sumang-ayon si Gigi sa kanya. Nag-sorry na din si Gigi dahil daw sa gulo na dinala niya sa kanila, at hindi daw niya makakalimutan ang utang na loob niya sa kanila hanggang sa buhay siya, kung saan sumagot si Aira na kung gayon ay bayaran niya sila, habang si Momo ay sinasabi na wag na niya yun isipin at magkita na lang daw sila bukas. Matapos iyon ay umalis na si Gigi kasama ang kanyang magulang gamit ang isang kotse, at sumigaw ito na salamat sa lahat. Habang si Aira ay sinabi na bash na din siya at inaya na niya si Okarun na umalis na din. Nagsimula nang maglakad sila Aira at nagpasalamat na sa kanilang dalawa si Momo,
Habang si Ocaron ay nagpasalamat din sa pagtanggap sa kanila ng ganong katagal sa bahay nila. Bago umalis, sinabi pa ni Ocaron na magkita silang muli bukas ni Momo, kung saan napablush si Momo at tinanong kung ayun lang ba yung masasabi niya dun. Nagtaka tuloy si Ocaron at tinanong kung meron ba dapat na iba pa, kung saan tinanong ulit ni Momo kung ayun lang ba talaga yung sasabihin niya dun, at pinilit siya noon na magsalita. Dahil doon ay biglang sinugaban ni Ira si Momo at galit na sinabi kung ano yung ginagawa nito kay Ocaron, kung saan nagalit din si Ira sa kanya at sinabi na lumayo itong skunk na ito, at umalis na dun, kaya naperbat si Ira na ano daw yung sinabi nitong cow na ito, habang si Ocaron ay sinasabi na lang na umalis na sila ni Ira dun. Ginawa naman nila yun at habang naglalakad na papalayo sina Ocaron at Ira ay nagsisigawan pero ng trash talk sila Momo at Ira dito. Matapos yun, napatitig na lang si Momo sa kanila at tila nagbablush pa din, at nag-stretch ang na siya habang nagkokomento na siguradong magiging tahimik na sa bahay nila. Pumasok na silang dalawa sa shrine kasama si Turbo Granny at Hana, at umay na nagkomento si Seiko na hindi ito yung isang bagay na gusto niyang troublemaker ngayon, at inaya niya sila kung pumunta na lang muna sila sa super bathhouse instead, kung saan tuwang-tuwang tumili si Momo, at napatanong naman si Turbo Granny na paano naman siya, kaya dinagdag ni Seiko na lahat sila ay pupunta, kaya napatili din ito sa tuwa. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa isang super bathhouse na natural bath, at dito ay nag-soak sila sa hot springs, at nag-relax din sila sa kanya-kanyang massage chair. Matapos mag-relax ng saglit, naglakad na sila pabalik ng shrine, at habang naglalakad ay napakomento si Momo na ang lamig, at matapos daw nila maging nice and warm, ay ngayon ay babalik sila sa freezing their butts off. Tinanong din ni Momo kung ano yung gagawin nila sa bahay, kaya sumagot si Seiko na obvious naman na air rebuild nila ito, kung saan napatanong si Seiko kung meron ba silang pera para dun, at sumagot si Seiko na wala, at yung bathhouse visit daw nila kanina ay ang kanilang last supper, kaya nabahala dun si Momo at napa no way, at dinagdag ni Seiko na as for the future, whatever happens happens. Sinabi naman ni Momo na kakasimula niya pa lang sa trabaho niya kaya wala siyang pera, kung saan sumagot si Seiko na sino daw ba yung nanghihingi ng pera niya dun, at kala niya naman daw na maaasahan nito ni Ocaron sa kanyang part-time earnings sa kahit ano, kaya nap-icon si Momo at napakomento na ang rich noon. Sinabi naman ni Momo na si Seiko ay laging nagpuput on airs, at lahat naman daw sila ay nanatili sa bahay na yon. Kaya bakit hinad daw humingi ng onting pabayad sa mga gastusin, kung saan sumagot lang si Seiko ng mer at sino daw ba ang nangangailangan noon, kaya naiiritang tinanong ni Momo kung pwede daw ba ay tigilan na niya ang pagpapanggap na matatag. Hindi niya naman daw kailangan i-overdo yun, at ibig niyang sabihin ay grandma na ito, kaya sumagot si Seiko na wag niyang minamaliit ang mga grandmas. Gayun pa man daw, ano yung gagawin niya tungkol sa mga Bakatono DVD niya? Kaya naalala din ni Momo dun yung Kentak Akura stuff niya. Habang nag-uusap silang dalawa ay biglang may nagpakita sa kanilang isang nilalang na parang galing sa Minecraft dahil sa boxy figure nito, at nagsalita ito ng tunam-tunam. Sinipa nilang dalawa ng malakas ang nilalang na ito kaya napatalsik ito sa loob ng kanilang gate, at matapos iyon ay nilapitan nila ito at tinanong kung ano yung problema nito at nasa private property ito, kung saan inulit-ulit lang ng nilalang na ito yung sinasabi niyang tunam-tunam, at si Seiko naman ay napatanong kung sino daw ba itong bonehead na ito. Bigla namang may sumigaw sa pangalan nila at sinabi na sandali lang, kaya napalingon sila dito, at pagkalingon nila ay nakita nila na sila Ocaron, Ira, Pini Winnie, at Chiquitita ang dumating dun, kaya nagtaka si Momo kung bakit sila nandito. Pinaliwanag ni Ocaron na nag-alala siya para sa lugar nila, kaya habang pabalik sila ay pumunta sila ni Ira kila Mr. Shrimp para humingi ng tulong dun sa pag-rebuild ng kanilang bahay, at pinakilala daw sila nito sa kanyang kaibigan na si Mr. Ludris, yung character na mukhang galing Minecraft. Napano-way dito si Momo at agad na nanghingi ng tawad kay Mr. Ludris at tinanong kung totoo ba yon, kung saan sumagot si Mr. Ludris sa kanyang language, at pinaliwanag ni Mr. Shrimp na sinasabi daw nun na honor dito na masipa ng ganito kagandang babae, at dahil sa actions na ginagawa ni Mr. Ludris ay sinabi naman ni Momo na pissed off yun eh. Isa daw itong construction specialist ika ni Mr. Shrimp,
Kaya kapag ito daw yung nasa trabahong yun ay siguradong mabilis na matatapos yung pag-rebuild sa kanilang bahay, at dahil parang galit pera ng pagkilos ni Mr. Lodris dito ay nagsorry ulit si Momo. Sinabi naman ni Seiko dito kay Mr. Shrimp na lagi itong masyadong busy palagi, kaya pinauwi niya na ito at makipaglaro na lang daw siya sa kanyang anak, kung saan nirason ni Mr. Shrimp na matagal na niyang gustong bayaran ang utang na loob niya dito, at dinagdag naman ni Okarun na puro gulo na lang ang dinala niya dito, at gusto niya ring gumawa ng something para makatulong, kung saan sinabi lang ni Seiko sa kanila na siya din ay umalis na dun. Pinoint ni Seiko kay Okarun na hirap na nga ito sa pagtayo pa lang, kaya wag na daw itong tumambay doon at umuwi na. Kaya sinabi ni Okarun na nasa tough situation din naman daw itong si Seiko, kung saan mayabang na sinabi ni Seiko na hindi, pero sinabi ni Momo na nasa tough situation na sila, kaya napatameme dun si Okarun. Di nagtagal, sinabi naman ni Seiko na kung nag-i-insist sila sa pagiging annoyingly helpful, ay bahala daw sila dun, at nag-sorry naman sa kanila si Momo at tinanong kung pwede ba nila saya lang i-impose, kung saan masayang sumang ayon sila Mr. Shrimp dito. Matapos yun ay may inilabas na isang cube-like object si Mr. Shrimp at pinaliwanag na for construction, gagamitin daw nila ang nanoskin na ito para i-assemble lahat. Madali lang daw yung gamitin at i-apply lang daw nila yung nanoskin sa necessary places, at kapag nagsimula na silang i-workout yun para mapunta sa appropriate form, na para bang kagaya ng ginagawa sa isang clay, ay ganito daw ang kakalabasan nun, at ipinakita niya dito ang natapos niyang wall gamit ang nanoskin na yun at sinabi na kaya nilang gawin ang kahit ano gamit yun. Namangha sila Momo at Okarun sa anilang nakita at hayan daw sila nilang gumawa dun, at tinanong kung ano ba yung nanoskin na yun, kaya pinaliwanag ni Mr. Shrimp na ang nanoskin ay made up of ultra-high density nanomachines. Isa raw yung shape memory alloy, at kahit na ma-damage daw yun, ay kayang i-restore ng nanoskin ang sarili nun. I-visualize daw nila maigi ang kanilang ginagawa, at ang nanomachines daw ay mapipick up ang electrical signals galing sa kanilang utak, at magta-transform yun sa very form na pinipicture nila. Sinimulang subukan ni Seiko na gumawa ng lapag gamit ang nanoskin, at napakomento siya dito na ang ganda ng bagay na ito. Si Okarun naman ay sinimulang mag-build ng toilet bowl, habang sila Aira at Chiquitita ay gumawa ng mini snowman gamit ang mga nanoskin. Makalipas ang ilang sandali, nagawa na nilang ma-rebuild ng paunti-unti ang bahay nila Seiko gamit ang pambihirang nanoskin na binigay sa kanila nila Mr. Shrimp at Mr. Lodris.